Mga Gawa Kapitulo 28. Sa Malta, nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng ipinakita sa amin ng mga taga-roon, sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging magyno, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula ro'y lumabas ang isang ahas. Tinuklo nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya'y mabuhay pa. Subalit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay nilang mamaga si Pablo, o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publia, at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publia ay nagkataong nakarete noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman, at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo, at nang paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. Mula sa Malta papuntang Roma, 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon, sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal ng Diyos, ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Syracuse at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog, at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay papuntang Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya't pamaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos, at lumakas naman ang kanyang loob. Sa Roma, pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupo ng sariling tirahan, kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at idinmande sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa cave ng ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng araw. Maraming ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagsapit ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatutuo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalan sila kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi, kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap, tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias, pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa, at tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita, sapagkat napakatigas ng mga puso ng taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata, sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip, kung ganoon sana'y nagbalik loob kayo sa akin, at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo,
Ipinahayag na sa mga hentil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos, at dirinjin nila ito, humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinatanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesu Kristo.